salamat sa maayong panahon. Salamat sa maayong panglawan. Salamat sa iyo so, sa panalangin na mahalaga, nakatulong mo ka na mo. Kini mo gamit iba sa ibang buluhaton sa pagpakailan ng iyo. Ako nga ipasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Grabe kay Labdir. Good morning, my buntag tanan, no? Mga katropa or ka-42nd generation. So, kinsa may nakasabot sa 42nd generation? Mga igsoon. Atong ipa-explain ni Kuan, si Mini. Guys, God is not looking for any tribes anymore. Wala na mangita siya mga tribo. Americans, no barbarians, gawasnon, ulipon. Because He's looking for one generation. Saan nga generation day? You try to excavate or you try to dissect the generation of Jesus Christ from Abraham to David to the exile of Babylon, and exile of Babylon to Christ. There's only 41 generation. Muna ang 41 generation, nana. Ang multitudes, nana. Saan ang multitudes? Eh? Come and go, no? Outside, sa outer court, doon ay gitawag o outer court, multitudes, doon ay holy place, o niya doon ay holy of holies. Asa naman taron? Atong, ang yun, si Sister Genevieve. Sister, asa na taron, Sister? Try to learn, mga kaisonan, because by knowledge, by wisdom, by understanding, and don't sell it. Asa ito mabasa? Proverbs 23, verse 23. Palit o kaalam, palit o kahibalo, palit o pagsabot, and don't sell it. Ayaw ibaligya. Kaya kung dili na to ni masabtan may son, sayang, bisag pila ta katuig, balik-balik diri without knowing or without understanding, without the wisdom of God. It's useless. It's nothing, may son. Ako gani, ganahan na kayo ko magtuon sa akong kaugalingon, mag-self-study, because once you learn, mga kaisonan, who you are, kay kung wala ta makasabot kinsa ta, wala, unsa may mahitabo na to ana muna. Sabat-sabat, walay? Sabot-sabot. We go with the flow. No? Mora na itong nasairan, may son. Wala nga, ang outer court, humana. Di ba, Sister Genevieve? Come and go. So, alipayo na to ang tao. You need to kanang cater people, to serve people, based on, to understand people. It's them. Gibuhatan ni Jesus. Yayo niya maskiton, ipakaw niya mga gutom. Grabe kayo, nagsunod-sunod ang mga tao. Hindi naman kabuk tao, nagsunod-sunod sa itong Ginoo. Sayang panahon, Risa, dahil Hontiveros. Hindi ka tao dahil sunod-sunod. Nakita ras Bible ba? 5,000, nagsunod-sunod sa itong Ginoo. Alagaran ba sila? Yeah, God, Jesus served them. Feed them. Ipakaon sila sa 5 katinapay, yung 2 ka isda. 2 ka isda ba ito, bro? Bill? Vice versa lang. Ipakaon sila, diyan. Full. Na sobrahan pag 12 ka basket. Nga naman, because of the dispensation of grace ng Diyos nag-serve. Ay, sunan, nagsugod si Jesus sa ministeryo, 30 years old siya, in the peak of maturity. Paghamtong, dili mo ka makahatag sa imong kinabuhi, hangtong dili mo abot ang imong kahamtong, maabri ang imong mindset ba. So, unsa, Bill, explain sila Bill ang tabernacle, Bill? Tabernacle, outer court, holy place, o holy of holies. Outer court,
come and go, sud gawas ang tao, nasa gawas, o niya, ang holy place, nagsimbolo sa, nadiya ang paraphernalias for cleansing, nadiya ang kanang table of shewbread, nadiya ang lampstand, nadiya ang tanan nga ang ayan sa pagpanlimpyo, no? Before entering the Holy of Holies, must go on to that process its own. Mani siya ang soul. Ang atong outer court, mana atong flesh. Outer court is flesh. Come and go. Wala na to i-neglect nga we are flesh. We are flesh. Pero mingon si Jesus, ang flesh is flesh. Ang gibuhat sa reliyon, di born again the flesh. Atong gipalagan ang flesh. Kinsa man na itong padaygon na paluksoon. Di ba ang flesh, Sister Genevieve? Kinsa man na itong lipayon. Aron matagbo itong emosyon. Di ba flesh? Wala gamingon ang Biblia, if you're in Christ, you're dead. Pero kining dead na itong system, kahimtang mo na itong ipalagad sa Diyos, giwalihan sa Ginoo. We preach to this flesh. We attack this flesh. Nga mo born again ang flesh, mo bow down ang flesh, mo hatag ang flesh, mo pailalob ang flesh. Mo nang ibuhat sa mga leaders. O mo na nakita ni Cain, may John nga, sayon nalagaran ang flesh. Muna Cain become a city builder. Atong una-una ni Cain is vagabond, Cain is laglagra si Cain. Pero he is the city builder. He go to Nod, settle down. When he settled down, he built cities. He named after the name of his son. Ang tanang syudad sa Nod, or of Mesopotamia, or of Chaldea. Muna siya ito. Ang Persya, nadato si Cain. Ang iyong mga anak, kisa pa ilang nadato. Ha? Mingon si Nimrod. Kisa kayo ito na si Nimrod, Sister Genevieve? Pag umangko ni Noah, abot yun na supatag siya, let's build tower and name it in our name. Panganla na to sa tungalan. Manang gibuhat sa mga relihiyon, mga founder. Nagresto sila kaugalingon nilang ngalan, name it in their name. Billy Graham Ministry, Binihin Ministry, unsa pa? Ha? Bigay Ministry. Why? Name it in our name. Panganlan sa atong ngalan. Kung sa may kinaiya kung magtukod na ka og tower, once you build your own tower, you left the original tower. There's only one tower, which is God. Matod pa sa atong kanta. Turi, na way makapildi. Di ba? Saan nagkanta, Phil? Ha? Ikaw akong turi. Diha ka niya di mapildi. Why makapildi if your tower is God? But you build your own tower. Nagtukod ka o kaugalingong turi. Once you left your original tower, you left and you build your own tower. It means you miss on the reality of life. That's like Cain. Cain left from the presence of the Lord. He left the original worship. He left the presence of God in the Spirit and go to Nod, settle down to Nod and build his own kingdom. Walang gibuhat sa mga relihiyon na isoon. Wala nga expressing Christ without limitation. Ang ingon magkaisonan, don't diri, seminar mi diri, we handle seminar. Unsay title sa seminar? Live like Christ. Pahilakon mi, ang among speaker nga taga Laguna. Ang iyang direksyon tumo nga ang tanan mo hilak. Mabati ng presensya. Ang emosyon makuha. Unya sa mo hilak, may hilak ka na. Igo na sila. Magkinabuhi gina sila. Live like Jesus. Unsa may laing word anabil, live like Jesus. Imitate Christ. Imitate Jesus. Ha? Sundugon. Copy-paste. Mao na ang gibuhat man nato, di ba, Sister Noynay? Murag ang atong buhok murag si Vilma. Atong kuan murag si Sharon. Copy-paste ba? That's who we are, my igsonan. Mao nang gibuhat nato.
Kang Kristo, we imitate Jesus. Mga kaigsunan. But what is expression Christ without limitation? It's not imitation, mga kaigsunan. Kung natong gibuhat, we imitate Him. But we need to magnify Christ. What is magnify? Magnify is to express Christ without limitation. It is to show to the whole universe that the very Christ who is our life and by whom we live is limited, major, unlimited. Wala ni siya kanang kapas-upas, wala ni siya apan wala man ang gibuhat na to para mura matag sikain, mura matag si Babel, siya to, Nimrod. Mga kaigsunan, kini ba daw na kailang mga pastor ni mga Nimrod, mga kain, ang ilang una na ni bagabon, mga tao nga wala kasabot, pero kung imong tanaw ng history, tanaw nimo ang linya ison sa dagan sa kinabuhi, ang tanang relihiyon yun na. Let's build church, let's reach out God, let's reach out heaven, and name the group that we have in our name. Panganlan nato sa atong pangalan, mga kaigsunan. Pero sa mga gusto dahil sa atong Ginoo, mga kaigsunan, nga kinahanglan sabtan may igsoon according to the human concept, Christ is limited. Manang ang Kristo, kung imong tanawon sa survey, wadto ang si Satanas o si Jesus, wadto sa simbahan, niya moingon si Satanas, tanaw kitsa imo diha, tanaw kitsa ako. Tingnan mo kung sino ang mga Kristiyano diyan o hindi. Ingon si Satanas, yung natulog, akin yun. Yung nag-cellphone, akin yun. Mga kaigsunan, ang isyu, kung imong tanaw ng isyu mas limitado kay Jesus sa atong kinabuhi. Okay, sa ibok simana na itong kinabuhi, Sister Nikki, asa may mas daghan og time? Jesus o ang atong atbang, adversary? Anything which is an adversary, John. Muna, according to the human concept, Christ is very limited, John. But when people see us living by Him, kung makasabot kita, mana nga, direction, we are trying to inculcate to your mind, na kining Kristo nga nani mo, dili ni siya kumidya, John. Grabe ni siya nga, kamo naman po'y mabulahan, mga kaigsunan, if you understand, if you immerse, if you Catholize, or Catholic means universal, Catholic means kataholos, if you kataholos Christ in you, nga mahimo mong tinod nga Katoliko. Unsa na Katoliko gali? Brual, unsa na Katoliko, brual? Universal. Ang Latin is kataholos. It means every fiber of your being will be Catholized. Will be kataholos. Pero kanang Katoliko, full of wine. Full of anger, no? Ang tao nga ilalom niya na iso dili Kristiyan, dili Katoliko. Ang tinuod nga Katoliko, katong napuno ni Kristo. Ano ay Katoliko? Kataholos, word kataholos. Pero if you full of anger, if you full of bitterness, iso. Batay mo iso, because the survey of the whole nation, United Nation, ang tibok kalibutan, ilalom sa anxiety, ilalom sa stress, ilalom sa kabalaka, ilalom sa hadlok, nga naman, musulbot na po ng gubat sa Asia, naggubat na ang magsuon dito sa Middle East, gubat na ang kaubang nasod ni Gorbachev sa una sa Soviet Union, kauban naman sila, gaaway, di, suon ra, ang kan, kini pong mga isya, puro po isya, no, igsuon na po. Mara mga igsuonan, dili na ito masabtan ang sistema. Why? Nga di man ito masabtan, day? Day, Sarah. Because mingon si Jesus, we're living in the last days. Now, we're controlled by the senses. The earth is in vanity, the earth is in corruption. Creation is a willing, dili ta gusto, na mainani ang kahimtang, pero the ground zero must experience. What's the reason why? Nikki, anong kinahanglan mo experience, Nikki, ang ground zero? O
o pag-agolo o pagbati. Ha? Marjorie, unsay una-una ni mo, Marjorie? Parayasin mong giuna-una. Unsay mong una-una, Marjorie? Nganong mo kinahanglan mo agolo day? Magbati. Nganong magbati pagita Ingos Pablo? Kinahanglan magbati mo sama sa ako nagbati ko. Sister Simini. Nganong kinahanglan magbati ka? Dili ka gusto nga magantos, dili ka gusto magagulo, dili ka gusto magbati. Ano saan magbati? Ala ba? Rapis kita. Nganong miyong lang ito, adunay groanings and adunay travail. Right? Normal man ang flesh. What's the purpose? Nganong mubati man? To manifest? To express? Parang sonan, aron matao daw ang tinuod nga Kristo kay kining Kristo nga atong gituohan sa relihiyon lahi nga Kristo nang giwali ni Pablo. Ang giwali sa mga unang nagwali sa grasya si Pablo, si Saint Agustin, si Papa Leo the First, nagwali sila sa tinuod nga grasya. Pero nahadlok sila nga makasabot ng mga tao. Naggama sila og ordinansa. Gikick out nila si Agustin, may John St. Agustin. Nga naman, hadlok sila makaabrihan. Ang napikas nga tabil, ang napikas nga rutina, gitahi sa relihiyon, di. Butangan nila og teenage of faith. Mao ni buhato na to, you're saved, but, like kunai connecting word. You are delivered. Kinahanglan ka og saban. Wala mga igsonan, the Apostle Paul had not been put in prison until nasabtan mga igsoon nga ang Kristo nga niya is unlimited. And it was Paul, mga igsonan, nga nag-declare, nga nabuhi siya sa dili mapugnan nga Kristo. Because Paul endurance was Christ himself. Mingon siya, for to me to live is Christ. Kanang bersikulo itong gigamit sa mga patay, pero ang gi-explain ni Paul nga sa iyahang pagkinabuhi karon mao si Kristo. Mga igsoon, it would have been possible to exhaust his endurance no matter how long Paul had been kept in prison. Sa bisan pagpila pa ko, hindi ko prison sama ni John the Beloved, mga igsoon, was prison in the Isles of Patmos. Dili siya kapuyan. Mga igsoon, tungod kay ang Kristo niya, dili mahubas. Dili mapildi, murag turing nga dili mapildi. Diya kaniya, huwag makapildi. And unlimited. Usayan Kristohanon na isun, ask others to pray for them because they are coming to the end of their endurance. Di na makaya ni Prisimi, apuy ko Prisimi, kayo di ni makaya. Apuy ko dahi. Kung saan naman yun mo kahimtang? Wala, ang uban, kinanglan psychologists, kinanglan og mga dili ni kining akong pagbati ron murag dili na ni maayo kanang kinahanglan ako og ka istorya kanang psychologist nga naman ini katug na ko alas 10 maabot na lang alas 12 di mo katug ano man gitawag na siya og sana linguase may son. It means your mind is in trouble, no? Ang imong lain man na paminaw ka ng mental problem ba? Mingon na mental, marag yabag na niya itong kuhan. Pero that's normal for us. Na you have this problem, John. We have this problem. Linguasi, no? Sa psychology, no? Wala nga, tungod na mga kaigsonan, kay ang kahintang na to, wala na ito masabi who we are. Muna, it would have been possible na mayingon nga, di na ako ni magwanta. Inanglan ako ini og sometimes, yung nana, may John, ang atong hangyo, such endurance is not Christian endurance. Kanang paglahutay, pagbinat sa gumay, John, dili na siya
nakasabot sa reality who we are. For it is that endurance magnify Christ. The Christ whom we experience as endurance cannot be exhausted. If you understand this Christ, if you understand this anointing, if you understand na there is no other furniture in the Holy of Holies. Atong Bill, unsa na is no other furniture, Bill, unsa meaning na Bill? Out the court, come and go, holy place, daighang furniture, lingkuranan, mercy seat, candlestick. But in the inside of the Holy of Holies, there is no other furniture. You cannot find furniture. Sorry, what sa Bill? Well, ha? Si Kristo na furniture. It means, kung yun na, makasabot na ison na there is no furniture inside of you, you are without spot or wrinkle. Ano man, the Christ in you is the I am. Siya ang I am magaisonan nga nagpuyo sa sulod nimo. If you don't have any furniture inside of you, pero sa may na-express nimo ang furniture ba nga, the only furniture inside of you, o ang anger, o ang anxiety, or ang kabalaka, ang kahadlok, so may na-express na to. Because in the Holy of Holies, the expression nga naan mo sa sulod, mao na ang mugawas. Mga kaigsunan, unsay na sa sulod, unsay na, matod pa na Jesus, unsay na si mong kasing-kasing mugawa sa imong, baba. Nya kung kada buntang na pisti, yawa, kuliraha. Tawas ternikyo. Sometimes Christian mga kaigsunan iunana ang sistema, we need to understand that Christ must be magnified, and mga kaigsunan, He will show forth His sarap, unsa pagbasa ni? Ha? Because Paul's endurance was Christ. Dili mahubas, dili makapuyan, dili maluya. Because the endurance of you is Christ. Wala na ako mga kaigsunan, sultihan ko kamo. Wala na kayo ko heartbeat sa building my own kingdom. Wala na ko heartbeat to build my own tower. No more mga kaigsunan. My heartbeat now is to read by wisdom, by understanding, by knowledge. Basahan mo na day? Proverbs 23:23. Kay kung dili na ito ni masabtan mga kaigsunan, mukuyog ta sa ground zero, mukuyog ta sa kabalaka, kahadlok sa sistema, sa sitwasyon. Mura taog si Sergeant Unuda nga humanang gubat 1042 nitago dito sa Mindoro, nagsiging pabuto kutob sa pulis nga mosulod pabuto. Nga naman, warsyak. Kita kung dili ta kasabot, who we are in Christ. Basahan day, usga day. Buy the truth, do not sell it. By wisdom, by instruction, and insight as well. So, unsay ingon diha, buy the truth and do not sell it. Usama na pagpalit, di ka maturan. Kung sayo-sayo ta, tumangas pultahan, no. You need to spend time. Magmuni-muni ta, ison. Then He will be magnified. Nga, kining dili, mahubsan, na naman nga, wa man ipangitaas mga tao. Wala man ta kasabot mga isunan. Kaya bisan, kung masabta na ito ni, bisan, wa pa kay kwarta, di ka, mura kag, di ka, wa kay kwarta. Kaya nga naman, di naman, matingaro pa ka nga, wa ko kay kwarta, pero enjoy rin mga po ko. Tungod kay, inexhaustible daw, ay John, ang naani mo, ang Kristo nga naani mo, unlimited. Such an unlimited endurance is the magnification of unlimited Christ to the universe, and this is a mystery. Mysterio, like endurance, like our faithfulness, like our patience, my John, like our humility must also be unlimited. Mana nga, di ba, mag-ampo man ta, sister, si Mining, Ginoo, tagay ko pailob sa kong bana. Di ba? Kaya ko pailob, gugma. Muhatag ang Ginoo, di? Dili. Huwag man ko mag-retail ang Ginoo, pailob. Di man ko siya retailer. Ngayon daw, Ginoo, tagay ko
Pagka may nantusod sa kusilingan, tagay ko, Ginoo. Tagaan ka sa Diyos, dili ka tagaan. Kaya wala, mag-retail lagi ang Diyos. Ang imong ginahanglan, si Kristo, siya ang buo. Naaniyang kinatibukan, mga igsunan. Why you need is Christ? Because if you have this Christ, my son, kung kanang Kristo, masabta na to, naana sa imong bana, dili na mo na kinahanglan ng tagi-tagi nga pailob, mga kaigsunan. Ano man, you will be changed. O na nga, ikaw, mahimo na kang expression niya. Mana nga, any attribute we have through living with Christ will be unlimited and thus mysterious. By this, we can see the difference between human virtues, tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga pamatasan, and the virtues that are magnification of Christ. All human virtues are limited. Ang atong kinaiya, di ba, maayo magka-sister no, pailubon maka, pero ubuso niya kung pailub, patay lang juga. Mainat yan niya kung pailub. Agwanta dilpin, no? Agwanta dolor. Ha? Like endurance. Mga kaigsoren, gikinahanglan na ito masabta ni. For example, human tolerance will eventually be exhausted. Pailog tagmayo, agwanta ta, pugong tagmayo. But the very magnification of Christ live out of us, mga kaigsoon. This mystery subdues the devil. Kanang gitawag og devil is adversary. Kanang mga babag, demons, giunahan na ito, kanang demons, flesh na siya, no? Usahay, kabuhion ng tao. Anong nausap mo na yung tingog? Di kabuhi ka ni. Yeah, kinsa may gikinahanglan na, si Mickey. Apo-hapo ng kabuhi. Ikapo ng likod, ug nituyok ba ang kabuhi sa likod? Di ba? Mga manay gikinahanglan. Kinahanglan ba na ni mo kampo? Hilot. Sa kusaw pa na ni mo kampo, may joon kay... Ha? Muna wisdom, kinahanglan, ang wisdom gikinahanglan ni John. Muna nga, usay, ang tanang paagi, di mo ko na ito masabtan. Kung di na masabtan, kinsa ning mga demonyo, kinsa na nakisulti di mo kada gabi, kinsa na radio, dili mapawag, kung saan mo pawag, di mo ko katog. Ano man eh, na radio, di mapawag sa akong ulo. Bisa kung saan ako pawag, di mapawag. Kung di, nakasabot na mga kaigsonan, pag-ingon ni Pablo, lay aside, don't entertain. Ingos Pablo, igsoon, change your mind that you are not flesh. Because if you are flesh, it will kill you. Romans 8 verse 6. Kung naka, you controlled by the senses. Unsa ng flesh gani? Senses. Seeing, smelling, touching, and hearing. Tasting. That's flesh. That's senses. If you're controlled by that, mga kaigsonan, walay maayo ka tao nga maayo na. Si Adan gani nga created in the image of God, nitago sa ilawom sa kasya. Hiding and hiding. Mga kaigsonan, mingon siya, I'm hiding, Lord. Nga naman, because of the flesh, because of the senses, because of uncontrolled. Mga kaigsonan, kining muna nga, okay magyapon ang relihiyon, muna ang relihiyon, lipayon ka, walihan ka sakto, patumbahon ka, pahilakon ka, pag-ulay mo, balik ka gyapos normal yung mga himtan. Pampo, si sister, ampo, pila ka mo, kuniguan mo, espiritu sister, 7. Pag gawas ni mo, 14 na. Ha? Hindi na gawas. Pero mutuo mo na ni mo, bro. Na ako'y buwan-buwang dito sa Carmen. Sa na, o mawa ko mabuwang. O na ako mayo. Di naman ko pali o di ko hala. Nga naman,
Dula sa relihiyon, mga kaigsonan. The proper human being will be convinced by seeing the magnification of Christ. Our Christian patient is mystery, because it is magnification of Christ. So, this is not merely Christ manifested. It is Christ manifested as unlimited one. Even our forgiveness of others needs to be magnification of Christ. Gikinahanglan nga kanang magnify means mudako siya ba? Siya ang makita ba? Dato ba? Christ increase, you must decrease. So in Matthew 8, Peter asked the Lord how many times he should forgive his brother. Ginoo, kapila man ako, pasayloon akong igsoon. Maingon ang Ginoo. Wala to, bro? Kapito, 70 times 7, 49. May igsoon. So, he asked if he should forgive him even 7 times. But the Lord told him, my John, usa man Ginoo, maingon si Pedro, kapito ba nako pasayloon? Kausaso sa kadlaw. Pero, ang Ginoo mingon, may John, forgive 70 times 7. Pila to ng 70 times 7 day? 490. So this is inexhaustible forgiveness, my John. Such forgiveness is magnification of Christ. Our forgiveness is the exhaustible, my John. Christ Himself, siya ang walay kaubsan nga pasaylo. Unlimited Christ, unlimited again and again throughout years without we forgive others. Muna hatong kahimtang, this unlimited forgiveness is Christ magnified in us. If you have this, my Jonan, you understand Christ. Ya dili man na mahimo isonog, dili ni kamo bayog wisdom, di kamo bayog understanding. Sabat-sabat ra to ha. Dili ka kaya ison. Mara nga kinahanglan nato ang tuon may ison. We need basin pila ka adlaw usbo na to atong sistema. We need to learn may ison. Kung ang mga underground church sa China, they learn and understand. They have wisdom because they study. Dunay kuan ba? Dunay interaction ba? Ya naamoy kaugalingong mana nga, dili mo po na ito mapugos lagi pa sa mga tao nga dili open sa study, John. Christian virtues should be inexhaustible. May John, open God will not reduce our suffering. Ay, Lord, pamupining ako pagantos Ginoo. Wala. Ang Ginoo magaisonan, hatakon pagagsakto para makasabot ka nga you are beloved. Iya patang tagaan og insakto kay ngano man Sister Genevieve nganong hapakon pa sakto. Tungod kay siya kalayo purifier, he will purify us. Ano sa ka mahimong insakto? Kung mahimo na kang bulawan, maigsonan to magnify Christ, igsoon, he will increase your suffering. In order to magnify Christ, it is necessary that we suffer. Because if we suffer with Him. May igsonan, muna, itong pagampo, oh God, my Father, maayo ka, paluluyon ka, Ginoo. Nasayod ko nga you cannot endure very much. Please, reduce my suffering. If God answer your prayer and reduce your suffering, Christ would not be magnified. Dili siya udako makita iyon. We need the suffering for the manifestation of Christ. As our suffering increase, Christ magnify more, mga kaigsonan. However, mga kaigsonan, we do not be concerned about what kind of suffering enables us to magnify Christ. Instead, to analyze this matter, we should simply love the Lord and experience Him. When suffering increase, kaya kayo may Diyos. Nga naman, because you love Him. O di, ikaduha, ikaw o siya, usara. O di, ang naani mo diha, mana nga, kanto bitaw ka kung ipasa ninyo nga mga, nabasa niyo mo to, Bill? Love Lady Moore? Ha? Pero nakay na kuha gamay.
So, may nakuha. Ikaw, sister, na kayo nakuha to? Love thy neighbor? You need to look for Jesus. You need to look for Christ. Kaya kung maayo lang daw ka sa mga tao nga maayo nimo, unsa may imong ginansya. Mingon si Jesus, bisag unsa inyong buhaton, niining gagmay na ko igsoon, gibuhat nimo nako. Muna, from now on, you need to look Christ. Asa nimo tanawon ang Kristo? In your neighbor, in your surroundings. Kadtong mga tao, kung mag-birthday daw ka muna, ang imong imbitaw, dili daw ito makabawas ng birthday. Kadtong mga bakol, mga bungol, mga buta, kaya dito sila kabawas. And they are the Christ. Ang imong gibuhat nila, gibuhat nimo kang Kristo. If you do that, mga kaisonan, God will be magnified. Kaya kung maayo lang na tas mga tao, maayo na to, sa may atong ginansya. Anong makuha natin kung maayo lang tas mga nagbigay sa atin para bigyan kita? Mamista ta, kay aron makabalos ta. Wala magigsunan, akong itanaw tayo ko. Muna, ako itong ipasa ninyo, sister, para rin yun na sa imo, dili para sa uban. Kaya ikaw man mo practice una. Muna nga, if you want to throw your bread and water, throw your bread and water sa mga tao na dili kabalos. Ayaw tagaay itong mga makabalos. Kung imong kanang water, there is people. Water is Christ. Christ is the water of life. Our water is people. Bread is Christ. Kristo ang tinapay. Once you throw your bread on waters, it will return to you. Pero ang tubig nga imong gilabayan, kinala makasabot ka nga mingon si Jesus, ang gibuhat nimo, niining gagmay na akong igsoon, gibuhat nimo nako. Mga kaigsonan. So we may think that our Heavenly Father is cruel, mga kaigsonan, and merciless. Nga naman, buhaton na din ng ang normal sa tao, kanto maging imong tagaan ka itong kabalos nimo kay di makaganahan na nang di kabalos. Hatag ko na lang badyaw, hindi mo na kabalos. Sige, wala na pa kayo. Kanto matutagaan itong makahinuklog. Bagay, so anong sabi na yung ginansya, may nga Ginoo, kung magparty daw ka, ang imong imbitar, ganito lang makaparty po nimo. So may na. Remember, my son, this word about magnifying Christ was spoken by someone in prison. Si Pablo, bilanggo siya dugay kayo. Mingon siya, the longer he was in prison, the more he magnified Christ. Kaya wala siya mapriso, si Pablo. Di niya masabtan nga. Kaya kung nasa sa gawas, okay naman ang kahimtang. So to be magnified means to be enlarged. Nabilanggo siya, ginapo siya, pero may taas sino ng iyahang panlantaw sa kinabuhi. Nga naman, naman tayo time of reading. Muna nga, akong gingon ninyo, you need to buy wisdom. You need to spend time reading. You need to spend time. Okay man ang daghan mo igsurat. Ako musuroy mo ko kay ICM. Mo enjoy mo ko sa ICM dong. Pero I'm reading. Moingon ko ng namali kape. Sir, dali mo kape, sir, oh. Kano mo, gahit-sit mo. Nga naman, you focus your mind to what you're doing. Pero kung naawa talento niya na, tatas gawas, huwag hapon tayo nahibo. It's nothing, my son. Wala na. We have pointed out to magnify Christ means to express Him. Siya as the one who is unlimited. He is magnified through the increase of our gagwanta ka. Pero makitaan ang kasanag. So do not be afraid of suffering. Dili ta mahadlok sa dihang doon na tayo mga pag-antos. For it is a joy to magnify Christ through suffering. Si Pablo lagi, mana kung ingon niyo, si Pablo na magnify ang Kristo sa diha nga na bilanggo siya. Na ulipon siya na si Kristo na padayag kang John Bilab sa diha nga dito siya sa Islas Patmos na priso.
So do not be afraid of suffering. It is joy to magnify Christ through suffering. Many Christian teachers realize that the book of Philippians is the book of joy. Una, Philippians, unsa kayo ng Brual? Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice. Magkalipay ka, pusbon ko pag-ingon, magkalipay ka. Over and over again, in this book, Paul tells us to rejoice in the Lord. When we are in a pleasant environment, makes on, it may not mean very much to be joyful. But to rejoice when we are in prison means the great deal. Dunay kalipay. Wala nga, akong pagdasig nato mga igsonan. Dili na marang-arang ang kalibutan. Usbon ko pag-ingon, dili na marang-arang ang kalibutan. The tribe of Israel, the tribe of the Palestine, the tribe of Persian, the tribe, wala na sila John. They will be in chaos. Kung sabot ang kalisod, ang tribo sa Malay, ang tribo sa Indonesia, ang tribo sa Pilipinas, wala na. Because God is looking for the tribe na first fruit. Ang tribo ng first fruit mo niyang gikinahanglan sa Ginoo maigsonan. Unsa ito ng first fruit? Archie? Sister Ellen, what is first fruit, Esther? Unang bunga. Unsa man ang unang bunga, Nikki? Ha? Unang bunga. Siya ang unang bunga daw sa tanan na magsuon. Siya ang unang bunga. Kamagwangan sa tanang magsuon. Unsa man na? Unsa ipagpasamot na? Day Risa. It means resurrected. Nabanhaw ba? Siya ang una sa creation. Kining creation nga itong gipuyan, lugmok man eh. Puno na siya, kabalaka, kahadlok, kabuhi, nervyos, kuyap, di katog, tukot skulba, di ganun mo kao. Mauli atong, pero God is looking for the resurrected one. The Christ. Unsa may nahitabo sa ilang nabanlaw si Kristo when He was resurrected. Matod pa igsoon, nahimo siyang life-giving spirit. Siya na nahimo siyang life-giving spirit. He looked for His disciple and breathed the breath of life to His disciple. 20 verse 19 sa John. Gipangita niya mga disipulo o niya iyang gihuyop. Nga naman, kanang huyop nga iyang gihuyop, mo nang gihuyop dito sa Genesis 1:26. He breathed the pneuma. He breathed the life. Nga na-captured tungod sa senses. Tungod sa carnal mind. Na-captured. It's a don't touch. Touch. I-touch siya. Grounded. Ayaw hiccup. Hiccup. Grounded. Captured. Pagka-captured, wala na. Wala na si Abraham, si Noah, tanan, mga patriarka, tanan. Hangtod si Kristo miabot nga nagbayad sa atong sala, giwantang na niya ang atong sala, gilimpyuhan na ta niya, He can present us without spot or wrinkle. Pero ang relihiyon, mga igsonan, striving, na dili, na kaamot yung kag alagad, sige yung kag basa, sige yung kag, mga igsonan, that's the great insult to the one who clings. Without shedding of the blood, there is no forgiveness. Without the blood, without the water flowed from the left side of Jesus. Sayang si Adam nakatulog, gilangkat sa walang busok ang iglesia, the church, the female side. Si Jesus natulog dito sa cross, gidugang ang kilid, biagas ang dugo, nga naglimpyo sa tanang tansala. Walay itom, walay pula, walay sala nga dili mapasaylo. Yes. Washed. Unya, kamo mga espesyal na mo kayo sa Ginoo. Sa man yung hunahuna sa inyong kaugalingon day? Christ. Are you still striving? No longer stress. Huh? Is there any furniture inside of your being? Inside of your being is Christ. Christ in you, the hope. Siya ang the only furniture inside of your holy place. And He can present you without spot or wrinkle. Ngano maka-present man siya nimo? Kay gilimpyuhan naman ka. Kasi nakakita nini nga gilimpyuhan na ta, Sister Genevieve. Kasi nakakita. Ang
Ang deconstruction nga evangelist, deconstruction nga pari, na supposed to be magpuyo siya sa templo, magsuot siya sutana, get banga niya ang reliyosong diskarte sa relihiyon. Nasayin siya nga, ang gibuhat sa relihiyon, puro. Kung sa'yo tawagan na, bro? Pagpagaroning nun, hypocrisy. Ang pari, nagsuot sila sa sutana, hypocrisy. Ang pari nga nagpuyo sa sinagoga, hypocrisy. Wala nga mi-out siya, he go to the wilderness. Pari siya. Mi-adto sa wilderness, nagsuot siya o panit sa kamilyo. Leviticus 11:4, consider as unclean animal. Kining tawana, deconstruction. He left Christianity and found Christ. Gibiyan niya ang Kristendom o nakaplagan niya ang Kristo. Kung sa ingon niya sa Kristo, Sister Genevieve, si John the Baptist, kung sa ang pari, nakakita ba? Nini, wala makakita ang pari. Ang mga iskriba, nakakita ba? Ang mga pastor, nakakita ba? Kisa ang nakakita na? Si John the Baptist. Ha? Jando, Jandi. Kung sa'yo yung ni Jandi, Sister, behold, tanawa! The Lamb of God takes away. Ang kordero nagwangtang. Tinanggal lahat. Wala na. Pero kung sabay nakita sa mga pare, mga pastor, naapa. Kinahanglan pa. Mang trabaho mong sakto. Mapahaba mong hinsakto. Mulukso mo, sa man mo, luyan mo, mabahaw. Na naman, waman ta makakita. Pero kinsa nakakita? Kanto mga tao, nga giingon nila, nga irihis. Kanto mga tao, nga giingon nila, nga nawala sa landas. Imbis magpuyo sa sinagoga, tuwa sa diserto kamingawan. But found Christ. Left Christianity and found Christ. Maigsoran, wala ko'y authority to convince you. Pero, the Lamb of God, mo tanggal sa tanang silyo, tanan ng mga unseal, unveil, unlock. Kung simentado, kandado, espaltado ng atong perception, Migson, he can unlock. Mingon ang elders, mingon si John the Beloved siya, no one can open, no one can unseal, no one can unlock. Mingon ang elder, John, ang nakalaan, the Lamb of God and the Lion of Judah. Siya lang ang makabri. Wala maigsonan na kung pagampo nga masabta na to nga adunay expressing Christ sa imo. That Christ in you mag-increase siya every day. Magtubo siya. He's the down deposit. He's the guaranteeing inside of you. Magtubo siya kada adlaw igsoon. Ya akong ikaduha nga kuan, akong ipasa ninyo Sister Billy nga Bro Billy nga, you need to look for Christ. Ang Kristo, naan mo ang Kristo, expressing ka ni Kristo. Pero you need to look for other people because what you do to them, you do for Him. Matingalan kami son nga, once nga makakita ka rin ka, mga tao ka rin kabaos, through your bread, ilabay ang imong, I like pag-expect ison nga, mingon ang Biblia, Ecclesiastes, it will return to you. May ison. Muna nga, silang gabasa ko na ba, ko, grabe, dulot sa bukog ang akong, wala ko magkinahanglan o muwali, ison, ako ang walihan, kinahanglan, mawalihan. Nga naman, gawas ko, makasabot ka, you can express what is inside of you. Kung sa'yo na, sa isulod ni mo, ma-express man ni mo. Pero sa una nga ito, from outside in. Na manikamot ang aron. So, no, it's not like that. From the inside out, naani mo ang unlimited, dili, makupas, na kahimtang.
Nagikinahanglan sa tao. Ang kalibutan nagkalata. Ang kalibutan nagkinahanglan ninyo. Ang kalibutan nagkinahanglan sa lamp. The light. The earth is in darkness. Isaiah 60. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Ang himaya ni Kristo, ang Lumen Christi, naani mo, and no one can stop you. No one can stop us. If Christ will express unlimited to us, dili mapugna na yung mga igsoran. It will burst. O the riches, if you understand mga igsoran, the riches and the treasures in the Gentile, yung si Paul, Christ in you, the hope. Manindog tantanan mga igsoran. Bless Lord, for your mercy never fails me. All my years I've been healed in your hand. The moment that I wake up, turn my head, of your goodness, my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will see the goodness of your voice. You have led me to the fire, darkest night, the close like the water. You have fallen on you as friend. I will give it all my life. You all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing in the goodness of God. All right, heaven, and every breath that I am Pagigsunan, Christ lives in you. Christ is the only furniture inside of your being. Either you live in the flesh, if you are in the flesh, you cannot please God. It is hostile unto God if you are in the flesh. Wala ko
mingon nga wala ta mag-function sa flesh, 5 senses. But in reality, you are spirit with a flesh. You are spirit with a body. Kinahanglan na itong lawas. But He must be magnified. Because if He will be magnified, He will show forth His inexhaustible, unlimited endurance of magnification in Christ in this planet Earth na naata diri. Dili nato mahurot or mapupos ang atong pagkamaayo, pagkamalawtayon, pagkamatinudanan. If we understand the unlimited source, the Christ, and any attribute we have through living by Christ will be unlimited. Kung misteryo kini sa atong madagusa ka kinabuhi, higala, the earth is in vanity, the earth is a corruption, and the hope of glory is you. Ikaw ang paglaom sa kinabuhi. Ikaw ang gikinahanglan in this last day. The Christ in you, the hope of glory. So then, you need to buy and we need to buy wisdom. You need to buy kining kaalam, kahibalo, knowing tungod kay, if you understand, ngayon ang John 17:3, that we may know Him, nga makailatan niya. O sa diya nga itong ma-express ang Kristo nga na nato, we need to look for Christ in the other dimension. Sa lain nga kahimtang, we need to look for these people who are needed. Isagunsa nga itong gibuhat, niining mga tawala, gibuhat di mo kaniya, and you express Christ inside of you. You magnify Him inside of you. Lord, let it be. Salamat din mga tao, I have no authority to open their mindset, that the Lion of Judah, the Lamb of God, can open them. Thank you, Father, for your loving kindness, your goodness and mercy, from top of the head to the tip of the ground, to the tip of the soul. Let your kataholos, let your Christ, let your anointing, Lord, be upon every being, O God, these people whom you love. Imo silang ibangga, wala na ka masuko namo. You love us so much. You call us beloved. Pumingon ka nga dili gyud mo biya because you are inside of us. And you can present us without spot or wrinkle. Salamat, Ama, sa imong kaloy, sa imong grasya nga walay buwas nga nagapadayon pagpamuhat ining mga tawanan. Amo kang ipasalamatan sa ngalan samahan sa anak kong si Espiritu Santo. Amen ug amen. I love you, I love the Lord. I love you, we love